What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin na pakinggan itong mga nagbabagang balita. Binutatan ni Sir Ted itong bangag na administrasyon sapagkat hindi na di umano demokrasya ang nangyayari ngayon. Kundi kasikstro kasi na mga kababayan, ang ibig sabihin pinamamahalaan na tayo ng worst na tao o worst na gobyerno sa kasaysayan ng bansa. Naku naman po, napakabigat naman nun. Na nasabi ito ni Sir Ted sapagkat kitang-kita naggagawin ang lahat ng mga bangag upang patahimikin ang mga sumasalangsang sa kanilang mga masasamang adhikain tulad na lamang ng pagnanakaw o korupsyon di umano. Dagdag pang winika niya na wala na di umanong karapatang pantao na nangyayari kundi karapatang pambuhayan na mga kababayan. Pero bagong lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pang balita rito na handa na ang mga vloggers tulad ni Madam Maharlika, Miss Joey Cruz, Banat Bay at marami pang iba upang tuldukan itong pinaparatang sa kanila na gumagawa di umanong fake news ang mga ito laban sa bangag na administrasyon. Kulang na lang talaga gustong kontrolin ang social media para hindi na makapagkritiko pa sa mga kamaliang ginagawa ng bangag na administrasyon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Klarong-klaro na ang uri po ng pamamalakad sa Pilipinas ay isa pong kasistocracy. Ano ang title? Title, mga kapatid, gotcha po yan sa Philippine Star. Filipinos suffering under government by the worst. Yan, opo. Kasistocracy. Dali lang. Baka ikaw yata yung sinasabihan kahapon ng presidente pala. Alin doon? Ang dami niya sinabi kahapon eh. Oo, I guess that's what they want. They want the government to cease working. Yung We destabilization. shut down everything. Oo, naku, baka ikaw Hindi ko yun. ako kasama doon kung meron mang destabilization plot. Hindi ko ako kasama. Sure ka? Oo. Ikaw ba kasama ka? Ha? Ako? Pinag-iisipan ko. Ikaw ba kasama ka? Ha? Ako? Oo. Pinag-iisipan ko. Ikaw ba kasama ka? Ha? Ako? Oo. Pinag-iisipan ko. Parang gusto magkaroon ng destabilization ni Sir Ted dito sa bangag na administrasyon. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Hindi, ang pinag-iisipan ko, yung pagsama sa grupo ni na Shelo Magno Mamaya? para maghain ng petisyon sa Korte Suprema. Okay. Ilalatag lang natin itong isyong ito sa perspektibo po na klaro at hindi po muddled ba, hindi po style pusit na kumbaga, pinalalabo natin yung issue. Okay. Ihiwalay natin yung pong issue nung sinasabi nila Congressman Ungab. Okay. Dito po sa issue na sinasabi ng grupo nila Shelo Magno et al. Ano ho bang kaibahan nito? Yung pong kailang Ginoong Ungab, sinasabi ho nila, yung BICAM report, Bicameral Conference Committee report, na kung saan daw po ay blanco, at ang hinayaan pong mag-fill in the blanks ay yung kanilang technical committee, technical working staff. committee. Di ba? Opo, yun po yun. No? At sinasabi nga daw po, ito po ay paglabag sa panuntunan ng Kongreso sa pagbuo ng batas. Yun po ang isa sa mga issue na inilapit nila sa kataas-taasang hukuman. Kaya sinasabi po ng Pangulong Marcos Jr., maduduling ka doon ng 4,000 pahina binasa mo? Oo, in fairness, over the weekend, pinagmalakihan ng Pangulo na 4,000 pages. More than 4,000 pages ang kanya pong binasa. Just last Nasipag month, niyo naman po, I had to Ayan. read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Palakpakan natin. Opo, opo. Thank you, President, Ilang for... page ba yung Senate Bill number 1979? Ay! Yung comprehensive sexuality education na parang na-fake news yung Pangulo. Okay. Siguro ito kasi ang inuna niya. So more than 4,000 pages. Well, Okay. thank you, Mr. President. Trabaho niyo yan. Kailangan ginagawa talaga yan. Ha? Well, anyway, so wala siya mahanap doon na blanco. Walang mahanap na blanco. Naniniwala ako doon. Kasi nga, GAA na yun eh. Oo, ang sinasabi na may blanco is the BICAM report. Okay, sige. Magkaiba yun. In-explain yan sa atin ni Professor Shelo Magno. Okay, sige po. So, ihiwalay natin yun. Opo, yun daw pong mga naghain ng kaso sa Supreme Court. Ang gusto mangyari daw ho ay pahintuin ang operasyon ng gobyerno, bahagi po ng destabilisasyon. Yan po sinasabi niya. Hanggang dyan lang muna tayo. Yung issue po na isa ay yung pong GAA na. Yun para po sa ganang amin, yun po ang pinakamagandang argumento ho ngayon na idulog talaga sa Supreme Court. Sa ano pong mga issues. Pag-usapan natin ito ho nang medyo tama po yung ating mga facts, di ba? Opo, ang isa pong halimbawa dito ay yung pong mas malaki ang budget ng public works sa education. Correct. At klarong-klaro kung paano po nila mga kapatid pinalabas na kunwari mas malaking education pero sa totoo lang, hindi naman. Pero sabi nga,
nasa kataas-taasang hukuman po ang pagpapasya dyan kung maghahain na po sila. Ihiwalay natin itong isyong ito para po sa ating konteksto at hindi ho natin maaaring ituring na destabilisasyon kung ikaw ay nagsasampa ng demanda sa kataas-taasang hukuman para questionin ang usaping constitutional. Yan naman sinasabi nila, di ba? Di magdemanda kayo. Di magreklamo kayo sa Supreme Court. Di ba yan sinasabi nila? Okay? So ngayon mga kapatid, basahin niyo po muna ang column today ni Jaris Bondok. Dahil sinasabi niya, na talaga po namang klarong-klaro na ang uri po ng pamamalakad sa Pilipinas ay isa pong kasistocracy. Ano ang title? Mga kapatid, gotcha po yan sa Philippine Star. Filipinos suffering under government by the worst. Yan, opo. Kasistocracy, right? Government by the worst. Yeah. Agree po ba kayo doon, mga kababayan, na itong gobyerno natin ngayon ay hindi na demokrasi, kundi kasixtrocracy na pinamamahalaan tayo ng pinaka-worst na gobyerno sa kaysayan ng bansa? Paki-comment nga yung opinion patungkol dito dahil kung akong tatanungin, agree ako dito sa sinabi ni Sir Ted. Yes, at sinasabi niya, hindi lang ngayon, itong pinagdaanan pa natin. And we are now under kasistocracy. Yun po, mahirap din po itong ipalabas sa inyo, ipakita sa inyo, ihandog sa inyo sa usapin po ng kung ano mapapanood nyo. Kasi ang title nito ay ang title nito ay Firing Squad, Political Tips. Ba? Ang title natin yun. Mabait-bait pa. Pwede kasi pagbabarilin. Mga magdanakaw. Sa kapan ng bayan. Gusto mo yung title natin? Minsan gusto ko rin yun. Baka sakaling tamaan sila. Hindi na sila magnakaw. Ayun lang. Baka sa bagay bawal. Masyadong bayuli. Kumbaga sa presumption po ng magandang adhikain to stop corruption nga, di ba? Kasi sabi niya sa kanyang explanatory note, pagod na rin po tayo sa usapin ng korupsyon sa gobyerno. Kaya ang kanyang panukala, firing squad ang mga magnanakaw sa gobyerno. Oo. Masyado ka. Kung di kayo political thief, hindi kayo tatamaan dyan sa usapan na yan. Ganun lang kasimple. Tama naman, di ba? Ano kung matatakot dyan? Kung ako ay isang... Gusto mo ba ma-ICC ka? Bakit? Oo nga. Paglabag sa karapatang pantao. Diba? Paano naman yung paglabag nila sa karapatan ng mga mamamayan every time nagnanakaw sila? I'm sorry, I sit down correct. Oo. May karapatan din tayo. Hindi. Ako po, humihingi po ako ng paumanhin. Nagkamali po ako doon. Yan po yung karapatan pambuaya. At humihingi ako ng pangunawa kung hindi ho ito maihahandog this. Grabe yun, mga kababayan. Tinawag na karapatang pambuaya ang ginagawa ngayon ng mga gobyerno. Na puro sila human rights. Pero itong paggawa nilang pagnanakaw sa kaban ng taong bayan, hindi napapanagutan. Morning, pilitin natin kung sakasakali nga po. Kasi anong ipapalabas mo kapag binabanggit mo na yung mga sitwasyon kung saan involve ang mga political thief, di ba? Ay, oo. Yan ang isa sa Kanino mga mukha lalabas mo doon? Ang hirap no? Di ba? Pag nagkarikature ka dyan, bigyan kita ng listahan. May nagpanukala nga po ng firing squad, di po ba? Sa mga sinasabi daw po mga magnanakaw sa gobyerno. Maganda nga po yung kanyang sinasabi sa pagpapaliwanag kung ba't kinakailangan po na magkaroon tayo ng ganun pong uri ng batas. Pero kapag binasa mo nga yung detalye ho ng batas, mukha pong lalabas na yung mga political thief will still survive. At malamang po ang makakatikim ng bala ay yung po lamang ako ang mga ninanakaw palibo-libo. Ordinary thief versus political thief. Yan. Sa bansang ito. Yan po ang ating babalikan. Very interesting ha. At dito mga kapatid, sana nga po magising ang ating mga kababayan dahil sa ito ho ang katotohanan sa atin. At sana nga po tablan ng ating mga kababayan dahil nangyayari po ang lahat ng ito kasi pinapayagan po natin. Lalo na po nang sinasabi po nila na makapangyarihang boses ng masa. Diba? Because in a democracy, the will of the majority shall govern. Diba? And they are supreme. Pero itong supreme na ito na dami, sila po ang pinagmamalabisan. And sa totoo lang, gusto ho nitong mga political thief na ito na maging mahirap sila habang buhay. Kasi hanggat naghihirap sila, kaya nilang manipulahin ang buhay ng mga mahihirap na ito na ating kababayan at ang kanilang kaisipan. Democracy, ang ating pinaiiral sa bansang ito, hindi po. Ako ay totally agree na hindi na po demokrasya ang nangyayari sa bansang ito. Kaya mga kababayan ko, bukas! Hoy! Ako sa rally bukas. Oo, medyo malapit Kaya na bukas mga kapatid, mamili po kayo kung saang rally kayo pupunta. Mamili kayo kung anong kulay ang susuotin niyo bukas. 3 ang rally bukas. May 2 sa EDSA's rally. May isa sa Liwasang Bonifacio. At may isa mga kapatid, dyan po naman sa People Power Monument. Pero iisang adhikain nila. Laban sa korupsyon.
Papanagutin. Accountability. Yes. Sa bayang ito mga kapatid, ang prinsipyo ng mga grupong ito, divided we fall. Huwag ganon. Di ba dapat united we stand? Yes. Pero hindi po. Dito ho ang patunay na divided we shall fall and the thieves will rejoice. Sabay-sabay. Okay, sige, abangan niyo po ang title nito, Firing Squad, Colon? Political Thieves. Yan. Ang daming suggestion dito. Gusto mo pahapiyawan ko ng konti Sige, mga konti suggestion lang, nila? sige. Okay, ano Si sinasabi? Jason, ihulog na lang po sa Pacific Ocean. Nakatali ang paa sa simentadong drum. Ang harsh nyo naman! Magastos yun. Oh, ito. Sisimento ka pa. May isang baka kumita pa DPWH yan. Ito naman, ang sabi ng Hindi nga isa. patatablan. Yung sinasabi mong hayop, pagka daw ginawa natin yun, makakasuhan tayo ng animal cruelty. Comment pa dito. Ang sabi, Sir Ted, pwede lethal injection? Ako na po ang magtuturok. Isang syringe lang po gagamitin ko sa kanila para hindi na tayo gumastos. Nurse daw siya. Ang pangalan niya ay Pinay Nurse. Para maging ehemplo daw po, wag nang tularan pa. Gagaya ho ng mga sinaunang siglo, di ba? Nakita ho ninyo, masyadong brutal yun, ha? Hello, ito lang ho. Ano ho ito? Pasintabi po sa mga sensitibong talakayan, ha? Di ba ng mga unang panahon, mga unang siglo, di ba para hindi tularan, binibitay. Dinadaanan ng mga tao. Oo, nakikita. Nakikita. Sino yan? Ay, magnanakaw na. Di ba? O, ito yung mga nagkahasayan, mga ganung usapin. O kaya ginagarote. Sa harap din ng maraming tao. Sabi nila, ito raw po yung isa masarap na iting Panik ka ng bagyo, eh. Sino si ano yun, ha? Oo. Parang kang nasa horror Di ba yung congressman ng party list yun na nagkaroon ng distrito? Oo. Pero parang, Di ba yun? Hindi, ito yung congressman ng party list. Yung na-involved sa smuggling. alam mo, mixed emotions ako eh. Ay, oo, ito siya, oo. Oo, asan na yung makasama niya sa party list? Ay, hindi pa, baka next. Next week sila. Naka-schedule. Di ba, pagbalik ng Baguio, di ba? Makikita mo kasama doon sa rock netting. Nasama sila doon. Oo. Doon sila nakabalandra. Habang paakyat ka ng Baguio. Kaya nga, oo. Ngayon, maganda rin yun. Ito Magiging sinasabi ni Benji Magalong. Oo. Kasama na sa magiging turismo. Puntahan ng tao lalo. Sobra ka naman. So, hindi na doon sa layon magpapapicture. Di ba pinipilahan yung layon? Uy, pag-aakyat kayo ng Baguio, pansinin nyo. Pag malapit na kayo dun sa may Baguio area, yung sa may layon, di ba ang daming mga sasakyan? Ngayon hindi na. Pag sinabi ng isa, papanik doon, uy, yan yung nangungumisyon sa mga project dito. Ang sagot ng isa, yap. Sagot ng isa, yap. Correct ka dyan. Di ba ito sinasabi ni Mayor Magalong na sobrang swapang? Yap, correct ka dyan. Di ba dating party list to? Anong gano'n? Yap, correct ka dyan. Pa isang sampal ng suggestion, mamaya po mga kapatid, kayo talaga. Yap. Okay, sige. Okay. Inviting vloggers. Legacy ba matatawag yung nang abuso ka sa trabaho mo? Yes. Legacy ba matatawag yung masyado mong sinalaula yung karapatan ng kapwa-tao mo? Legacy ba matatawag yung napaka-bias mo? Pa nagsasagawa ka ng investigasyon na dapat in aid of legislation pero halos akusahan at hatulan mo na yung mga resource person na iniimbita mo? At legacy ba matatawag Or he is going, wala na yatang Quadcom eh. So Tricom na lang. Darating ang hearing na bukas. And we all know that this is being led by Ace Barbers and Dan Fernandez and the rest others involved, no? Why am I saying this? Ace Barbers has expressed his intention to step back from politics para magpahinga muna siya. But he will be remembered how good he performed, how fairly he performed, and how just he was or he is going to be tomorrow, di ba? So, hindi ka babalikan ng mga tao dun sa mga unang taon mo na he was so good, he was pro Duterte, and then he jumped into being Marcos, he was this, he was that. Ang matatandaan sa kanya is, he was very fair, either he was very fair to the vloggers or he fucked up and made the vloggers suffer. Yun yung sinasabi ko, di ba? Yung magpapahinga ka for some time before mo ulit ma-recover yung sarili mo sa political agenda mo. Pero ano ang iiwanan mong legacy dyan sa pagdinig ninyo sa committee na yan about fake news, inviting vloggers? Legacy ba matatawag yung nang abuso ka sa trabaho mo? Yes. Legacy ba matatawag yung masyado mong sinalaula yung karapatan ng kapwa-tao mo? Legacy ba matatawag yung napaka-bias mo? Pa nagsasagawa ka ng investigasyon na dapat in aid of legislation pero halos akusahan at hatulan mo na yung mga resource person na iniimbita mo? At legacy ba matatawag yung mag-i-English ka pero pamali-mali naman? Hindi, actually okay yung nagkakamali, pero yung arrogantly mo ginagawa, di ba? Iba yun eh. Yung pagkakamali, normal ba, minsan cute pa nga, di ba? Yung feeling matalino ka, di ba? Yung feeling henyo ka. Tapos yung ang yabang mo, yung the way you present yourself na isa kang honorable, di ba? Medyo mali. And ito pa ang aabangan natin bukas, Mardon.
lahat ng nabasa nating invited vloggers, all of them 40, no? We don't know if all of them will attend. So, napakatatapang niya. At napakagagaling. Ibi Hugalbot, Joie de Vivre, June June Habines. Habines, and the rest others, Marlon, no? Yes. Will they now have the, can they stomach calling, those men honorable? And Attorney Glenn Chong. Oo nga, napataw. Ma'am Maharlika, I believe Sino? she's gonna join via Zoom, di ba? Talaga? We don't know, because nasa shortlist siya eh. So, dapat payagan nila Dapat via Zoom. payagan. Kasi yung isang, Oo. sino tong witness dun sa drug, sa magnetic lifter, oo. sinong colonel yun? Hindi Yung nila- nagtatago? yes, hindi. Pinayagan nila via Zoom, di ba? So, Si- dapat payagan nila si Madam Marlica. via Remember Zoom. Kumar na nasa hospital bed? Pero sa Senate yun. Oh yeah, but then regardless, it should be fair. That's just the lower and the upper house. Dapat yung rules nyo pantay, di ba? Kung pumayag sa Zoom ang isa, payag din sa Zoom dapat yung kabila. Dapat gano'n. So now, yun nga ang tanong ko, will any one of them call these men honorable? Ikaw ba, pag halimbawa tayo ang nandun, will you call them honorable? Because they wanted to be addressed as honorable. Mr. Chair, the honorable blah blah would like to interrupt and say something. Mr. Chair, the honorable blah blah. Di ba? Kadiri. For me, nakakadiri. Pero Pam, kasi iba yung pag doon ka na nakasalang. Na May takot na. may takot. Tao ka lang. Tao ka lang na makaramdam ng takot, pangamba, pag-aalala. At higit lalo kung alam mo na maliban sa'yo, may higit pang nag-aalala kundi pamilya mo at mahal mo sa buhay. Mas nakakaano yun eh. Mas nakakadagdag bigat sa isang taong inaakusahan na para sa sarili niya, masakit na yun. Pero mas masakit pa na nakikita nila yung mga mahal nila sa buhay, magulang nila, kapatid, asawa, anak, na nag-aalala para sa kanila. Kasi ito yung tipong, ako na lang, wag nyo na ako intindihin, kaya ko to. Pero hindi mo rin maiwasan para sa pamilya nila na mag-alala rin para sa mga pamilya nilang pinapatawag na vloggers ngayon. Nakikita mo ba ang sitwasyon bukas na meron dapat ipag-alala ang mga vloggers, kaibigan nating vloggers na pupunta o naimbitahan? Nakikita, oo, at dapat talaga mag-alala. Oo. Kasi unang-una, parang kung tama ako hanggang Friday na lang po, February 7, ang last session day ng 19th Congress at mag-a-adjourn sila CNJ starting February 8. Kaset na naka-lay down na yung mga predicate, Marlon, doon na tag na sila as pogo vloggers, di ba? Tag na sila as narco vloggers, di ba? Parang it's so unfair to be put in that kind of situation where you cannot win because panalo na yung kalaban. Hindi pa man, hinusgan ka na. Yes, exactly. So, paano ka mananalo sa ganun na how do you now share your opinions? Kasi yun ang sinasabi ng letter, Marlon. Ito ay pag-uusap lamang, magkukonsultahan ng isa't isa kung paano natin malalabanan ang fake news. Nire-red tag na agad sila, mga kababayan. Mantapin nyo yun. Nagbabalita lamang, naghahatid ng impormasyon, no? O nagbibigay opinion patungkol sa mga nangyayari sa bansa. Pero ganyan na kanilang binabato. Nasaan ang hustisya doon? Nasaan ang demokrasya doon? Kung pilit na pinapatikom ang bibig ng mga vloggers. Paano ka mananalo sa committee ito na alam na natin na ang record ay walang iba kundi magpa-contempt kapag hindi nila nagustuhan ang statement ng mga ini-invite nilang resource person. Kapag yung naratibo mo hindi pantay sa naratibo nila, yari ka. At kapag hindi maganda gising nila sa umaga, Contempt ka. Diba? O wala pa nga maganda ang gising kasi hanggang ngayon ang isang Colonel Grijaldo na ano ba ang sala nung mama? Ginamit ko na ang pinakamalalim na salita, Marlon. Pagkakasala. Ano ang pagkakasala nung mama? To deserve this kind of treatment from these Quackcom members na you denied the man to celebrate Christmas, no New Year for him, and now he's still suffering this fate na magpo-close na lang, nag-close, nag-resume, magpo-close ulit, nandyan pa rin siya nakadetain. at kailan naging kasalanan Yes. sa isang police official Na na naglingkod. aktibo ngayon, Oo. naglilingkod Oo. hanggang ngayon, di ba? Sa taong bayan na nagsasabi lamang ng katotohanan at pawang katotohanan kung saan ay sinabi niya na ipinatawag siya, kinausap siya ni Congressman Benny Abante at Congressman Dan Fernandez para hikayatin, pilitin na magsalita laban kay PRRD o ayunan yung akusasyon ni dating PCSO General Manager Roy Magarma na may reward money dun sa anti-illegal drugs and war on drugs ni PRRD. Where is that lady now? Nawawala. That's another question, Ang huling di ba? balita natin, Oh. nasa Amerika. Na napadeport, ha? Na napadeport. Napadeport. At paano nakaalis yun sa Amerika? Paano nakalusot dito sa airport kung walang tumulong na taga-gobyerno rito sa Pilipinas? Di ba? And ngayon, nasa na? Ba't hindi nyo ilabas? Pam, speaking doon sa sinabi mong pag-alala, nakakapag-alala kasi to kasi binanggit natin kanina na ang session break at o adjournment, CNJ, ay sa darating na February 7. So, paano to?
pagka hindi pa rin, pag gusto pa rin nilang ipagpatuloy yung pagdinig patungkol dito sa di umano yung mga bayarang vlogger mula sa Pogo at Narco, itutuloy pa rin nila. Kasi sa pagkakaalam ko, may karapatan sila na magpatawag ng special na pagdinig kung ano man ang gusto nila. Oh, kasi ano lang to, no? Parang, pero I don't know the term, Marlon, ikaw matagal ka nag-cover kasi this isn't like just a recess na it will be the same set of legislators na babalik for the 20th Congress. Paano nga naman? Yung sa mga congressmen, natural, bagong mandato nila yon. Oh. Sa Senado, may iwan na 12. Kaya 12 tumatakbo ngayon. So, sa February 7, ito na yung katapusan ng tinatawag nating 19th Congress. Oo. At sa papasok na June, papasok na bagong pagpasok ng State of the Nation address ni Marcos Jr. sa June o July, hindi natin, may eksaktong calendar date sa session Bago ang SONA, sa umaga, nag-o-open ng session. At yun ang formal na pagbubukas naman para sa tinatawag na 20th Congress. Na mula sa bagong komposisyon na bagong 12 senador, bagong halal na senador at mga bagong congressmen na nakakuha ng bagong mandato sa kanilang sa kanilang bayan. So dapat, bago mag-close ang 19th Congress, masettle na nila kung ano yung mga hang-ups nila sa kung ano-ano mga personal issues nila against vloggers. Correct, pero itong medyo twist dyan merong baka magkaroon ng special session patungkol naman doon sa postponement ng BARM election. So Diba? kung So pag magkaroon, nag-convene yun, pwedeng ituloy ang pagdinig. yun ang hindi pa natin alam. Diba? Pero kung mag-special session ang Congress, dapat nag-special session din ang Senate. Dapat sabay. Oo. Hindi maaaring hindi sabay. Pero papayag ba Dalawang ang chamber yan. Senate? Kasi most of them will have to do the re-election. Mangangampayan niya yung mga yan. Correct. At ano yung priority nila? Oo. Mangampanya para sa pagiging re-electionist nila o gipitin itong mga kaibigan natin vloggers? At panatilihing yung nayuyurakan yung kanilang mga yung mga kanilang imahe bilang isang mambabatas. Ikaw ba ay isang fair na mambabatas o ikaw ba ay isang mambabatas na sinasapuso mo kung ano ang laman ng konstitusyon? Actually, Kaysa Quadcom, ano-ano na nga ang tinawag sa kanila, no? Tuwadcom, Huwadcom, dahil wala na nga naniniwala sa mga scripted na hearing nila di umano. Grabe. Nasabi pa namang mga congressman, pero sinira nila ang sarili nila. Makapamulitika lamang. dali nang sagutin yan. Kung ikaw ba isang fair na mambabatas, ang sagot agad doon, hindi, Hindi. with matching exclamation point, Yes, di ba? oo. Kasi unang-una, hindi na kayo nanawa sa pagdinig nyo patungkol sa Pogo. Hang-ups nga. Di ba? Hindi na kayo nanawa patungkol sa pagdinig nyo tungkol sa Narco. Na-hurt nga si Barbers. Ano ka ba? So hang-ups yan. It's all personal for him. Tapos, alin ba mas importante pag-usapan ngayon? Hindi ba higit lalo na mas importante pag-usapan ngayon yung pirmadong blankong BICAM report na nagkakalaga ng multibillion piso at sa kabila ng blanko ito ay pinirmahan ng isang presidente ng Pilipinas na nagsabing prudent ang ginawa nilang pag-aaral bago aprubahan yung national budget? Actually, no? At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita na dala nila Sir Ted, Miss Pam at Sir Marlon. Na kayo na umusga mga kababayan kung nasa tamang direksyon pa ang ating gobyerno. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.